Napakalinaw po ng abuso na nagaganap sa Committee on Justice. At ito ay pinamumunuan ng malitagang talaga. Itong dahil kay Speaker, tayo ay nagkaroon ng maleta. Dahil kay Speaker, bumaha ang flood control projects na ginawa nilang sindikato. I'm referring to Luistro, no? Itong maleta group, maleta gang, na dapat kung may kahihiyan ito ay nag-resign ito bilang committee chairperson sa Committee on Justice at dapat nag-inhibit ito sapagkat sangkot ito si Luistro sa maraming katiwaliang inaakusa na miyembro ng sindikato at malitagang ni Romualdez at ni Marcos. Lalo na po nang ibinulgar ito ni Ginoong Saldico, nakasama ito sa mga alipores. Attack crocodiles, no? Ang tawag ni Congressman Toby Chanco, mga kagaya ni Benny Abante din po ito, mga attack crocodiles ni Martin Tambaloslos. Ngayon, dahil hindi ito nag-inhibit, makapalang apog, nagpakita pa ng kanyang pagiging hambog at abusado sa poder sa pamamagitan po ng pagbabaloktot sa proseso. Kaya hindi katakataka na itong kanilang binabaloktot at ginagamit na kabulastugan, mga kababayan, no? Sa what a term, no? Kabulastugan at katarantaduhan sa impeachment process nila versus the Vice President will always be questioned sa court, sa public opinion court at sa Supreme Court. Yan ang mangyayari dyan, mga kababayan. Sapagkat una, ang kanyang pahayag na may constitutional violations daw si Vice President Sara Duterte sa hindi pagdalo personally doon sa pinapatawag nilang committee hearing o trial by publicity at mock or mini trial. Hearing tapos kung patakbuhin niya parang trial sa korte ang ginagawa niya, wala pa naman silang findings na ipapasa na sa plenaryo at pagbubutuhan na ang pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Nagtatrial na sila, hindi na to hearing Kaya pinuna ng mga abogado. Lalo na ito si Attorney Beng Guanzon, dating commissioner ito sa Commission on Elections, dating commissioner din ito sa Commission on Audit. Sabi niya, saan at anong parte ng konstitusyon ng Pilipinas may nilalabag ang Vice President kung ito ay hindi dumalo sa inyong mga pagpapatawag na sarswela at kalokohan na uri ng hearing-hearing na parang kinonvert nyo na sa publicity or trial by publicity and propaganda. Wala, hindi makasite, no? Hindi makapagpaliwanag si Luistro kung ano ang partikular na provision sa saligang batas na nilabag ni Sara Duterte. No, sa hindi niya pagdalo doon sa supposedly trap ambush. Pag sinabi pong trap ambush, pagpasok ni Sara Duterte doon, babanata nila ng mga black propaganda, pang-iipit, pangbabastos, at talagang dudumugin ng mga katarantaduhan na parang fishing expedition na ikaw ang inaakusa, pero ikaw ang mag-produce ng ebidensya para hindi ka guilty. No? Baliktad. Kung sino nag-aakusa, yun ang magdala ng ebidensya. At kung sino ang nag-iimbestiga, yun lang ang titingnan mo kung may batayan at mayroong tamang basihan upang suportahan ang aligasyon ng reklamo, at kung wala, i-dismiss mo. O bakit nyo i-trap ambush si Sara Duterte sa House of Representatives para lumabas na siya ay may kasalanan, siya ang magproduce ng mga bagay na dapat magdidiin sa kanya? Kalokohan. Ano kayo, ilo? Kaya tama yon na ang reply ng Vice President Sara Duterte, according sa mga matitinong abogado at mga nag-o-observe ng ganitong kalakaran ng pang-aabuso sa House of Representatives, ay nagpadala lamang ng reply ad cotellam. Ibig sabihin po with reservation to recognize jurisdiction and later on question kung ang proseso ba at ang mga ginawa sa Committee on Justice at sa Kongreso ay tumutugma sa mga elemento ng due process, equal protection of law, question of jurisdiction, which are justiciable issues that can be raised later sa Supreme Court muli. Ayun, yun pong ibig sabihin ng ad cotellam.
may pag-iingat na pagpapadala ng reply at hindi pinayagan ni Vice President Sara Duterte na ma-ambush ang kanyang sarili upang siya po ay gawing biktima ng panlalapa at pandudumog at pambabalahura na gagawin sa kanya nitong kagaya ni Luistro, ni Ridon at nitong Joel Chihuahua at mga tauhan, mga attack crocodiles ni Romualdez at ni Marcos na nakahandang sakmalin si Vice President Sara Duterte dyan sa Kongreso. So ano ngayon ang may sasagot ni Luistro dito sa challenge sa kanya? Sige, cite the specific and particular provisions ng konstitusyon na si Vice President Sara Duterte ay mayroong nilabag o binaliwala dahil lamang hindi siya personally nag-appear sa inyong mini trial at converted into trial by publicity and propaganda na ginagawa nyo ngayon dyan sa Committee on Justice nyo sa tinatawag ninyong hearing on the impeachment proceedings against the Vice President. No? Natameme si Luistro. Walang maisagot, mga kababayan. Kasi bulok at walang katotohanan ang kanyang mga pahayag at ang kanyang mga posisyon ay pangbabaluktot sa proseso. This is outright and brazen disregard of due process and outright and absolute twisting, no? Tinotorse nila at binabaluktot ang proseso ng due process at equal protection of law para ipilit ang kanilang fishing expedition for evidence. Ibig sabihin, walang ebidensya, walang mga batayang material, at hindi ma-establish ang tinatawag na ultimate facts. Pag sinabing ultimate facts, according kay Atty. Respicio at Atty. Topacio, ito ay ano yung mga specific at partikular na akusasyon at aligasyon na may kaakibat na panimulang ebidensya na pwedeng pagsimulan ng paglilitis. Wala! Salen. Ano, mayroon ba siyang property na nakita nyo? May 3 building na ito ay rehistrado sa kanyang pangalan, sa kanyang asawa, sa kanyang tatay, at ginagamit ito na dami nila sa Makati. Mayroon ba ganon? At ito ay hindi reflected sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Wala! So si Sara Duterte pa ang magtuturo. Ayun, may hindi ko na-include sa SALN ko. May piggery pala ako dyan sa likod ng Ayala Forbes. Di ba, mga kababayan? That is what we call fishing expedition. Ibig sabihin po, naghahanap ka ng isusuporta sa iyong aligasyon at akusasyon at ikaw ay kailangan mong kunin ito kaya gusto mong hilain at mag-appear si Sara Duterte para pigain nyo siya. Would that be fair? No! That is an outright violation of equal protection of law and the observance of due process. Na yan ay pinuna ng Korte Suprema sa kanilang naunang binaluktot at nagbunga ng panunuhol nila sa tag-bilyon-bilyon na mga proyekto na kinonvert to cash noong nakaraang taon na diskarte nila sa impeachment attacks versus the Vice President. At ang kinatunguhan lang, basurahan, ibinasura ng Korte Suprema. At inuulit ngayon, dahil kay Speaker, may maleta tayo. At dahil may warrant of arrest sa kasong rape ang asawa ko, itinago ko. Walang kahihiyan na idiniklara yan ni Luistro. Kaya dapat siguro, isuspend mo na itong bar practice, no? O yung pag-practice niya sa abogasiya ni Luistro dahil pag umasta at mag-isip, hindi pang abogado, kundi pang barumbado. Tama, di ba? Barumbado dahil kung abogado ka, you should understand the basic element of law is to promote justice, not to distort and abuse the law in order to attack and demolish the integrity or demean, pababain mo ang pagkatao ng isang tao. Ang purpose ng batas, kung bakit ka nag-aral ng batas bilang maging abogado at maging officer of court at ikaw ay tagapag-facilitate sa tamang
pag-iral ng batas bilang abogado ay hindi para mang-abuso. You do not use the law to abuse people and abuse people's rights. Mali po yan at yan ay hindi gawaing pang-abogado, pang-barum